Hello guys! Magandang araw! Ayan, so another day na naman sa pakikipaglaban ng mga OFW. Ayan, so by the way guys, pupunta pala kami sa work. So 2 hours and a half travel. So nagdedepende yan sa sasakyan. So maximum talaga dyan is 2 hours and a half if yung car mo is medyo maliit. Pero yung sinasakyan namin is pick up. So, kaya umabot lang kami ng exactly 2 hours. So, alam nyo guys, dito sa ibang bansa, is walang diskriminasyon. Kung yung bang makakapagtrabaho ka dito ng malaya, na wala sa height, like kagaya ko, isang pandak. So, wala yan. Ang importante dito is may kakakayanan ka sa pagtatrabaho. So, walang diploma hinahanap dito, guys, no? Hindi college graduate, yan. At walang daming requirements like NBI, kagaya ng Pilipinas, 'di ba? Sobrang hirap sa atin, guys. Ang hirap makahanap ng trabaho kung hindi ka high school graduate to college graduate. So, dami pang paperma sa mga ahensya ng gobyerno, 'di ba? Yes, so sad. Kaya mas lalo tayo naghihirap. So, ngayon naintindihan ko guys is mas pipiliin pa ng ibang tao na mag-OFW sa ibang bansa kasi malaki ang sahod at saka wala na mga deduction. Buo na yung sahod nila. So, ganun talaga. So, for me, masaya ako sa trabaho ko guys kasi hindi ko pinag-aralan yung pagiging waitress. Pero nakakapasok ako na magiging waitress, photographer, ano pa ba? Cleaner, yes, nag-aaral ako ng housekeeping. Oh, di ba? At saka ganun. Ang dito sa ibang bansa talaga is walang pinipili. Kahit saang lugar, basta kumikita ka, pumupunta ka kahit gaano kalayo yan. So, tamang-tama, as a tourist guide, graduate. So, ito, nag-i-explore ako kasi gala ako. Well, 'di ba? Ang sarap guys na ganitong trabaho nakaka-explore ka sa iba't ibang lugar. Napakaganda ng lugar nila guys. Yan, makikita mo yung mga bundok nila na walang mga kakahoy-kahoy kasi nga yung nila, yung bundok nila guys is parang sinisiminto na may mga bato-bato. So, kaya hindi talaga tumutubo yung mga dyan, kahoy. So, by the way, fast forward. So, dito guys is nagta-travel kami wala pa, nasa pa ata kami, nasa isang mga 30 minutes pa ata to. So, pinutol-putol ko na lang yung mga video ko guys. Tsaka, nakikita ko dito yung mga lugar na pinupost sa Facebook. So, dito ko nakikita. Napakaganda pala. Pero, hindi kami pwede makapag-drop by dyan guys. Like yung sinkhole. Kasi, nasa right place kami. So, yung sinkhole is nasa left na lugar. So, hindi ka pwede makapag-drop by. Tsaka dito guys, make sure na full tank talaga yung mga yung gas sa sasakyan nyo kasi ang hirap ng lugar na to kapag mawalan ka ng gas, wala magre-rescue sa'yo. At saka, walang mga kabahay-bahay dyan. Wala talaga makakatulong sa'yo dito guys. Kasi, ito yung disyerto na malapit sa dagat. Yes, it's true. So, ganun lang, nai-enjoy lang namin yung trabaho namin. Nakakalimutan yung problema kasi pag may sahod na makakapadala ng Pilipinas. So, sa lahat ng mga magulang o kapatid o mga anak na nasa Pilipinas,
Yan guys, ayusin nyo yung mga pinapadala naming pera, no? At pahalagahan nyo guys, kasi sobrang hirap. Imagine guys, after sa 2 hours na to, magtatrabaho kami like 5 hours. Hanggang alas 3 na ng umaga. What I mean is, makakauwi kami exactly 3 a.m. ng umaga. So, non-stop yung trabaho namin dyan guys. Non-stop. Kasi para maganda talaga yung performance na hindi magrereklamo yung aming mga clients. So, by the way, yun siya guys, oh. Ano yan siya guys? Yun yung mga oil. Yes, yun yung pabrika ng mga oil. Ayan, so palapit na kami guys sa aming trabaho, sa aming destination. At ito na guys, pauwi na kami. Yes, 1:45 na yan. Nasa daanan pa kami guys. Walang mga sasakyan masasalubong kasi imagine tulog na yung mga tao dyan.